are we feeling good today? God is good? All the time. All the time? Sabay-sabay nga tayo. We are blessed today. And forever. Amen. So, ito pong nagdaang 7 linggo na pinagtyagaan ninyo ay natutuwa kami kasi nakikita namin yung inyong paggasig, no? Mga kape. Pero bago ang lahat, bago ako mabuto, kapagkano ko muna yung aking. Kami po yung inyong pastor leader, yun po yung misis ko. Ayaw. Anak ko kayo na. Sister Sandra. Ako po si Brother Ed. Ang sabi nila kami daw yung tatay niyo para matapang. Lalo na yung lolo, yung cluster head natin, yung lolo natin. So, ang top natin ay nasa ikawalong linggo na, no? Ang title natin ay Transformation in Christ. No? So, transformation. Ano ba yung transformation? Na sinasabi. Ang transformation po, mga kapatid, ay yung unti-unti pagbabago, ano? Yan po yung aking family. Mas maganda sa personal, di ba? Yan. Yan po yung mga pagbabago na namin, ano? Pagkalagala lang, kung saan-saan. Yan yung aming family, no? So, meron kami 3 anak, meron kami 2 ako. So yan po yung nung birthday ng aming 2 ako. So yan yung aking family. No? Ngayon, gusto ko lang balikan natin yung pinagdaanan natin itong linggo. No? Dun sa 3 ng linggo, cover yun. Kopya ng Module 1, no? Ang topic number 1 ay God's love. Pangalawa ay Who is Jesus Christ. Pangatlo, repentance and faith. So yun po yung Module 1, ano? Yan ay patungkol sa basic truth about Christianity. Sino ba tayo bilang mga Kristiyano, ano? So sa God's love, sinasabi na ang Panginoon ang naglalang sa atin at Panginoon din ang nagsalba sa atin, sa ating mga kasalanan. Noong bumatay ang ating Panginoon Hesus Kristo sa krus, siya yung nagsalba. So, ganun din, ang Panginoon din ang nagsisustain sa atin ngayon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Naniniwala pa kayo na nasa sa inyo na ngayon ang banal na Espiritu. Amen? Di ba nagdala kayo dun sa talk number 6? Kung saan nagkaroon tayo ng pre-conversation. Yeah. Okay? Ang alawang module ay loving God and neighbor. Ito yung mga authentic Christian life na sinasabi, module 2. So, dapat sa talk number 4, dapat mahalin mo raw ang Diyos na higit sa lahat. At mahalin mo ang iyong kapwa. So, dalawa lang utos, di ba? Dalawang utos. Mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat at mahalin mo ang iyong kapwa. Sino ba ating kapwa? Siyempre, sumipay sa inyo yung inyong mga asawa, yung inyong mga anak, yung inyong mga kapitbahay. Mahal mo kayo mga kapitbahay nyo. Hindi naman kayo. Basta yung kapitbahay nyo natin. Di ba rin, talk tayo ngayon. Basta yung kapitbahay yung ating nakakawa, di ba?
Kaya sabi mahalin mo yung kapwa. Siyempre, unang muna yung pamilya, at hindi ka na, ang Diyos, ano? Okay, yan po yung authentic Christian life. And then, dumana rin tayo sa module 2, ano kung saan ito yung pinakahuli. Yun, sa empowered by the Holy Spirit, mag-revive tayo at tayo ay pinrecover para manibago, mapalakas yung banal na Espiritu sa ating pagkatao, sa ating puso. At yung growing in the Spirit, yung nakaraan, ano? Sa mga paano-paraan pa tayo lalago, ano? Sa pamamagitan ng pag-aaral, ano? Pag-aaral, pagdarasal, at pagkatin ng mga ganitong gawain, ano? Sa pakikipag-isa, ano? Pakikisalamuha sa ating mga kasamang Kristiyano, ano? Pero dito, meron tayong regular na, ano? So, lalaro tayo sa pamamagitan ng ating mga household meeting, no? Household. So, yan ay tatalakayin natin sa mga susunod. Pero, ang household ay isang unit, ano? Ng Focus for Christ. Kung saan kayo ay magiging member, ano? Magkakaroon kayo ng isang multi-household, ano? Itong ating chapter, ito yung malaking household ng buong chapter C, ano? Pero hindi mas malaki pa, no? So, yun po mga household yun. Okay? And nasa pang-walong talk na tayo, no? Transformation in Christ. Living the Spirit-filled Christian life. Yun po yung ating ano. Sabi, ito yung ating pinaka-anchor verse, pinaka-pinagpapasihan ng talk number 8, no? Kaya yung basahin ko, no? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Mag-iba na kayo, no? Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. No? Talagang ganap. Sino pa nakapagsimba na kanina? Doon po sa pangalawang pagbasa, yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, ano? Ay ito yung pinakabuti na yung pagbabago, no? Kung saan sinasabi niya, pag kayo ay nagbago na, huwag na kayong babalik sa dati, no? Ano yung dati? Yun yung mga gawain natin dati na hindi nakakalugod sa Diyos, ano? Yung mga gawain na yung mga lalaki, ano, lalo na, no? Yung mga babae, ganun din. So maraming gawain tayo noon na pinaligdan, no? Pinaligdan na natin. At wala tayong babalik ko. Ito yung sinasabi dito sa Romans, ano? So ano yung ating sinasabing transformation, ano? Ano yung ating pagbabago, transformation dito sa nakaraang 7 linggo. Kung babalikan natin sa Biblia, mayroong istorya ng bulag. So, siya po ay pinagaling ni Jesus, no? So, doon sa pagpapagaling ni Jesus ng bulag, hindi naman sinabi ni Jesus na gumaling na. At gumaling na siya. Siya ay dumaan sa isang proseso, ano? Process. So, hindi ka agad siya magulat at nakakita, no? So, paano nangyari yun? Samantalang si Jesus ay makapangyarihan, no? So, nung una, sa pamamagitan ng paniniwala ng bulag, sinabi ni Jesus, sinabi ng bulag, Jesus, pagalingin mo ako at dinakita siya ni Jesus. So, ginawa ng Jesus, dinagyan niya ng lupa yung mata at saka hindi po. So, pero, doon sa proseso ng pagpapagaling sa kanya para siya ay makakita, pagkaroon ng realization doon yung bulag. So, ito na, tinanong siya ng mga tao, no? Sino ang nagpagaling
sa'yo? Sabi ng mga tao, sino nagpagaling sa'yo? Hindi siya sure, no? Yung po yatang lalaki na pangalan kay Jesus. Ang tawag niya na lalaki. So, yung natatala sa kanya, hindi siya sure. No? Pero gumaling siya. No? Nakakita siya. Kaya lang, yung lalaki na pangalan ni Jesus ay parang hindi nagsisipin sa kanya. Hindi siya sigurado. At tinanong pa siya ng pangalawang beses. Ano? Sino ang nagpagaling sa'yo? Isa po yatang propeta, no? Isang lalaki na propeta. Yung una, ang lalaki ng pangalan ni Jesus. Tinanong siya ng pangalawa. Isang lalaki na propeta. No? So, hindi talaga siya sure. No? So, yun yung second na pagtatanong. At tinanong pa siya, no? Tinanong pa siya ulit. Ang pagkakataon na yun, ang pagtatanong ng mga taong nakasaksi sa kanyang paggaling, sino ang nagpagaling sa iyo? At doon ay nagkaroon na siya ng complete, complete na transformation. Ibig sabihin, sa pagpapagaling sa kanya, hindi na na-realize na kanyang paniniwala ang nagpagaling sa kanya. So, kaya sinasabi niya sa huli, Lord, I believe. No? So, naniniwala ako na ikaw, Panginoon, ang nagpagaling sa akin. No? So, nung una, hindi siya sure, pero unti-unti, sa proseso ng kanyang sa proseso ng pagtatanong ay na-realize niya na ang Panginoon, Panginoon Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya ulit, ang sinasabi niya ay, Lord, I believe. No? So, nagkaroon siya ng total na paniniwala sa Panginoon na siya ang nagpagaling. So, nakita niyo mga kapatid, hindi sa isang iglap ay gumaling yung bulat, di ba? Hindi abracadabra, parang yung Harry Potter. Nagiging palaka, nagiging. Pero doon, yung transformation ng bulat ay doon sa realization na napagaling sa kanya yung Panginoon Jesus. No? So, dito sa ating proseso, no? Sa ating CLP, nagdaanan natin ng 7 linggo at ngayon ay 8 na. Meron ba kayong realization na talk number 1 hanggang talk number 7? Naisip nyo ba kung ano yung nakuha nyo, ano yung kulang na natagdag sa inyo, mga kapatid? Naano nyo ba yun? Meron pa kayong feeling na gano'n? Na may kulang pala ako, tapos na-realize ko na ito pala, no? Meron unti-unti, kahit pakunti-kunti may tumutubok na pagbabago sa atin. Meron palang akong kulang, no? Na kahit na ako ay nagsisimba, kahit na meron palang kulang, no? So, unti-unti na-realize natin. Ganun din yung naging proseso ng bulag, di ba? So, merong transformation na nangyari, no? So, kayo man, although hindi nyo napapansin, pero siguro sa inyong mag-asawa, di ba? Sa pakikipagkalina sa inyong mag-asawa, may napansin ba kayo? Ikaw, sister, may napansin po ba kayo, grabe? Naging, ano ba siya? Diabetic. Masweet. Kahit paano, di ba? Pero kahit paano, di ba? So, kayo. Si Brother Angel. Napansin ba si sister? Naging mas mabait pa. Mabait na dati, mas bumait pa. Maganda yun, Si brother,
Alfredo. Excuse me po. Wala po rin masyado nito. Wala ka masabi, no? Wala ka masabi sa dami ng pagbabago, no? Nabawasan ko yung pagsusulitan mo. Medyo tumaas ang pasensya. Sige. So, kahit sa kanila kahit pa paano, no? Pero hindi nila papansin, napakalaking grasa na, di ba? Sa atin, no? So sana, tayo sa transformation natin, yung mga nakarang mga talks at hanggang ngayon, sana tayo ay magtuloy-tuloy at sabihin natin na Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at Panginoon, di ba? So, pwede ba natin sabihin, Lord Jesus, You are our Lord. Lord Jesus, You are our Lord and God. Okay. So, yan po sa transformation natin, although napakaiksi na, dalawang buwan halos, pero meron na tayong bunga, no? Paano pa kung tayo ay magtutuloy-tuloy, ano? At sabi nga, huwag na kayong babalik doon sa dati. Kasi nag-bihis na kayo, ano? Nagkaroon na kayo ng transformation. Ang sinutuloy ninyo yung luma ninyong gawin, ay magkakaroon tayo ng problema, ano? Sa ating journey patungo sa langit. No? So yun naman ang ating ninanais, di ba? Na tayo ay mapunta sa langit. No? Ngayon, anong mga paraan ang gagawin natin para tayo magtuloy-tuloy sa ating transformation? No? Growth in holiness. Ano unang-una? Growth in holiness. Pag sinabing holiness, hindi naman ibig sabihin ay maging santo. No? Kasi napakalayo natin sa mga santo. No? Basta, gawin natin yung dapat at nakakagugod-dugod sa Panginoon, no? Sa ating pagpapabanal. Ano yung ngayon? Dapat patuloy tayong mag-asal. Ano tayo ng sarili nating mga prayer time, ano? Prayer time, yung mga gagawin, ano? Na regular, ano? Hindi yung pag may kailangan na tayo, ano, Lord, bigyan mo ko ito, Lord. Mas importante na pag tayo ay masaya, ay hindi natin siya nakakalimutan, ano? Hindi yung naalala lang natin yung Panginoon pag tayo ay malungkot, ano? Pero sa gitna ng kalungkutan ay narin siya. No? Sa gitna ng mga pagsubok, lagi siyang narin yan. No? So dapat tuloy-tuloy tayo doon. And then, dapat doon sa ating natutunan sa Christian family, dapat itaguyod natin yung ating pamilya ng ayon sa Kristiyanong pamamaraan, di ba? So, kung ano natutunan natin doon, i-apply natin sa ating buhay. Ano? Maging huwagan tayo sa ating mga anak. Turuan natin, lalo na yung mga tatay, ano? Na bilang pare, ano? Bilang padre, kaya ang padre de pamilya. Ano? Turuan natin yung ating mga anak ng ayon sa paturuan ng isang mabuting Kristiyano. Ano? So, yan, holiness, ano? At marami pang pamamaraan, ano? In discipleship. Ano ba ito discipleship? Ang discipleship ay pagiging tagasunod ni Kristo at pagpapalaganap ng kanyang turo. No? So, lahat tayo ay dapat maging disciples. No? Sabihin, nakikita sa ating pamumuhay, yung natutunan natin dito, no? Sa CLP, no? At matututunan pa
sa ating pag-attend sa mga formation, no? Sa mga gathering na katulad nito. No? So dapat makikita sa atin, no? Ng ating kapwa, ng ating pamilya, lalo-lalo na ng ating mga asawa, ng transformation. No? So, kayo ba nangangako na ipapakita ninyo ang inyong total transformation, no? From mula doon sa dati ninyong gawin, ngayon sa bagong brothers and sisters. Amen ba? Amen? So, dapat maging disciples tayo, tagasunod, ano? At tagapagpalaganap ng katuruan ni Kristo, no? Ngayon, ang buhay naman natin ay hindi perfecto, no? At walang perfectong tao, walang perfectong buhay, no? Kahit na nga yung mga sobrang yaman ay meron ding problema, di ba? Marami nga silang pera, no? Yung sabi sa kanina, sabi, dapat huwag kang mag-ipon ng yaman dito sa mundo. Ang iipunin mo ay yaman sa langit, no? So, paano natin gagawin yun? Magkaroon tayo ng oras para sa Panginoon, no? Hindi yung, okay lang naman yung, no? Nagtatrabaho tayo, siyempre, kailangan natin mabuhay, di ba mga kapatid? Pero, dapat, meron tayong oras para sa Panginoon, no? So, bigyan natin siya ng oras. Oras sa pagdarasal, pagigipag. Kasi yung oras ay personal yun, ano? Personal na oras sa Panginoon. No? Meron ding oras sa pagsisimba, pero tayo, may personal time tayo sa Panginoon. Kasi kailangan natin makadevelop ng personal relationship. No? Personal relationship sa Panginoon. No? So, yun, no? And sa pamamagitan niyan, papalakasin tayo ng Panginoon at magkakaroon tayo ng tulong mula sa Kanya para taguyod at itirin, dalhin yung ating mga challenge sa buhay, yung ating mga pagsubok sa buhay. So siya yung magtataguyod sa atin. So we should carry our own cross with the help of the Lord. And greater commitment to service. No? So, napapansin niyo ba yung mga kapatid natin kapaligid, di ba? Linggo-linggo na lang, nandyan sila. Wala namang bayad yun, na? Kayo, linggo-linggo, nagpipili din kayo matera, no? Pero huwag kayo mag-alala yung billing ninyo, nakalista na yun. Sisigilin na lang kayo sa huli. Yun, di ba? Yung ating mga kapatid na wala namang bayad. Pero linggo-linggo, nandito sila. No? Nag-aambag sila ng oras, nag-aambag ng talento, ng music name, at nag-aambag ng kanilang mga treasure. No? So yun po mga pagkain natin. No? Parang ambag-ambag yun. No? So yun po. Greater commitment to service. Pag sinaro kayo, sana, yes, Lord. Yes, Lord. So, ang Panginoon, sabi nga, gusto niya na tayo ay magkaroon ng maging pamilya na namumuhay sa Espiritu, no? At kaya nating baguhin ang mundo. So yan yung ating yung vision ng ng purpose, renewing the face of the earth, Kami is in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. So, sabihin, kaya natin, marami po tayo mga misyonero na sa iba-ibang bansa, So, gusto niyo pa pumunta sa Amerika, sa Africa.
So marami tayo mga misyonero, no? Na sinusuportahan natin. No? Sila, mula doon sa maliliit na grupo, lumanak na sila. No? So yun po yung ating misyon. No? Na baguhin ang mukha ng mundo sa pamamagitan ng mga pamilya na namumuhay sa Banal na Espiritu. No? So, sa pamamagitan ng Focus for Christ, magkakaroon tayo ng patuloy, ano? Patuloy na upo lang dito. paglago sa ating pagiging tao at pagpapabanal, ano? Sa pamamagitan ng Focus for Christ. So, marami pong programa ang Focus for Christ, ano? Tuloy-tuloy, no? Hindi pagka-graduate nyo ngayon, tapos na, parang ano. Ito lang ang simula, no? Ng inyong transformation. Pero tuloy-tuloy yan. Huwag kayong mag-alala. Lumapit lang kayo dahil ang Panginoon ay laging nasa sa atin. Di ba? Yan yung ating paniniwala bilang mga Kristiyano. Na, hindi, imibig tayo ni Kristo. Sasabihin niya, mahal ko mga anak, welcome, ano? Welcome. Sana ang yung na-welcome sa atin ay si Jesus. Ibang yung isa, baka iba mag-welcome sa atin. Pag tayo bumalik yung sa dati natin, yung ba yung gusto rin. Yung pagpasok ninyo ay maganda, pero pag kayo natuloy na, yung pala kumugulungan mo pala yun, ano? Dapat yung mag-welcome sa atin ay si Jesus, ano? And, dapat magkakaroon tayo ng commitment sa evangelization. No? Yun na, ang evangelization kasi ay isang misyon ng Focus for Christ para mapalago pa yung mga katulad natin. No? Matagdagan yung ating membro, matagdagan yung mga nananampalataya at dati naman tayo nananampalataya, di ba? Pero, doon sa talk natin, pinakilala sa atin kung paano maging Kristiyano, sino ba si Kristo, at paano tayo magmahal sa Diyos at sa ating kapwa. So, yun po yung sa patuloy na evangelization natin. Gusto natin ang ibang mag-asawa at pamilya ay maging katulad din ng ating karanasan. No? Kung tayo ay tuloy-tuloy. Ano? Sana magpatuloy kayo mga kapatid. No? Yan. Lahat ng yan, lahat ng CFC ay evangelist. Ano? So, lahat kami, tulong-tulong. Hindi naman kami ang ginamit lang yung mga kaibigan niya, mga kapitbahay nyo para ginamit na sila ng Panginoon para tayo tulong ito, di ba? May mga nagsabi sa inyo, no? May mga nag-imbita sa inyo, pero ginamit lang sila. Ginamit lang sila ng Panginoon, no? Para kayo ay mapasok din dito. No? So, yan po, sa pagninilay natin, doon sa mga nagdaang talk, at ito yung panghuli. Sana magkaroon tayo ng realization, ano, na katulad namin, pagkatapos ng talk number 8, hindi po doon nagtapos. Ano? Maraming nalagas, maraming humiwalay, pero yan, kami ay patuloy na kumakapit, ano? Dahil naniniwala kami na sa ganitong pamumuhay, sa ganitong samahan, ay lalago, ano? Magkakaroon pa rin ng complete na unti-unti yung ating transformation, di ba? Napansin ninyo na hindi pa naman ako complete na nagbago, mag-aaway pa rin kayo. Sa kanting bagay, magsasagutan kayo, magkakampuhan, pero mapapasin ninyo yung mga pagbabago.
real season, yung pabibigay sa bawat isa as part of our learning ay naroon, no? na nakanta natin, na-realize natin na yung pala, no? Na kahit kayo ay nag-aaway pa rin, kasi hindi naman talaga mawawala yan. Dahil ang mag-asawa ay completely different individual, no? Makaiba yung ugali nila. Merong mas mabait, ay mabait. Hindi ka sasabihin sa bahay, kasi mabait, mas mabait pa. So, yun. So, magkaiba kayo eh. So, hindi mawawala yan. No? So, ngayon, sa atin, dapat para tayo ay tuloy, magkaroon tayo ng mission, no? Family mission statement, ano? So, ano ba yung gusto niyo sa inyong pamilya, no? Hindi long run, no? Sa pangmatagalan, ano? Huwag yung matagalang inuman, ano? Yung pangmatagalan, ano? Pangmatagalan para sa ating pamilya, no? Sa atin, as an example, sabi ko nung pumasok kami dito, sasambahin namin ng Panginoon bilang bilang padre de pamilya, no? Gusto kong makasama sila sa langit, no? Bilang padre de pamilya, no? Gusto kong makasama sila sa langit. Ano pa? Pagmamahal, pagpapatawad, pagdarasal, tiwala, no? Tiwala sa isa't isa, tiwala sa bawat isa, no? Sa inyong mga asawa, no? Kasi pag nagkaroon ng mistrust, ibig sabihin, naroon na sino? Si Talim. Kasi yun yung susulsulan ka niyan, eh, no? Pilit na papasok yun sa buhay. Hindi naman mawawala yun. This is a religious battle, ano? So, ang ating laban ay spiritual, ano? Spiritual na laban, ano? So, hindi natin nakikita, pero nagkakaroon ng influence sa atin at yun ang dapat natin labanan sa pamamagitan ng ating patuloy na pakikipag-isa kay Kristo, no? So, yan ang mission ko, no? Trust God and love one another. Kaya mga kapatid, ano ba ang mission ninyo? Isang madaling, ano ba ang mission nyo sa inyong pamilya? Pwede ba akong makahingi ng sa inyo? So, si brother, walang idea. Wala bang idea siya, no? Brad? Yun, natago yung idea. Malabo na kayo matutulog lumabas. Si Brother Lord? Brother Lord, ano ba yung vision mo para sa pamilya mo? Pwede ba makahingi ng ano ba ang vision mo? Ako yan po. Example ko, di ba? Mamuhay, makasama sila sa langit, magkaroon ng pagmamahal sa bawat isa. Ito ang mission mo. Copy paste to. Para computer lang. Ito sis. Siyempre, yung padre di pamilya ang ating di ba? Ang ating tatanungin Kasi kayo yung ikaw Brad, anong bigla siya dapat? Serve God as a family, no? Okay, amen? Amen? Ganun din. Si Brother Alfredo, ayaw tumingin sa akin. Mahal sa pamilya. Si Bro.
motibo ng pundasyon sa business? May na pundasyon sa pamamagitan ng yung sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ano po, brother, mas kumikoy pa po yung pagkasama namin mag-asawa, tapos yung pagiging sa tiwala na nandun pa rin. Nakapara rin sa Panginoon. Magandang halimbawa sa mga anak at mahalin ng tapat ang asawa. Amen. Mga CFC, narinig ninyo yun, mahalin ng tapat ang mga asawa ninyo. Mahal naman natin sila, di ba? Mahal na mahal. Amen? Sige, so, di ba? Noon, parang wala tayong di ba? Pero ngayon, nare-realize na wala akong mission, yung mission ng Padre de Pamilya. So, dito po sa atin, itong top number 8, sinasabi sa atin, kailangan kung ninais ni Jesus doon sa bulag, pwede na yung maibalik ang paningin ng bulag sa isang salita lamang niya. Ngunit, pinili niya na dumaan ito sa proseso. Kasi kung sino man ang, di ba, sabi nga, pag may hirap, may ginawa, di ba? Kung ikaw yung nagdagaan sa hirap, mas masarap yung feeling na sa panahon ng ginawa, kasi nadaanan mo, napagdaanan mo. At yun yung dinaanan ng bulag, kung na-realize niya na hindi lamang siya gumaling, kundi magkaroon siya ng paniniwala sa Panginoon. So tayo ay mga bulag din, napinili, bawat isa sa atin, pinili tayo ni Jesus upang magbago, at tayo sa kanyang plano, na tayo dumaan sa pamamagitan ng 8 linggong talk, Yun po yung Christian Life Program na sinasabi natin, So, yun, nakatuon yan sa pagbabago natin bilang individual, Individual at mag-asawa at pamilya, So, dapat ma-realize natin yun. And, dapat na tayo mag-alak sapagkat sa dinami-dami ng tao, pinili tayo ng Diyos. Tayo ang mga nagtagumpay na umatin dito at matapos, para buksan din ang ating mga mata. Para sa pagsisimula ng ating pagbabagong buhay para kay Kristo. So, sana, yung natutunan nyo doon sa talk number 1 hanggang ngayon, sana yun ay dala-dala ninyo, maging parte ng inyong buhay, pamilya, Sapagkat yan lamang mga kapatid, ang pundasyon, para sa tayo ay magkita-kita doon. Huwag doon, para tayo ay magkita-kita. Ang mag-welcome sa atin ay si Jesus. So, yun lang po. Maraming salamat. Ngayon, bilang parte po ng ating pagtatapos, tayo ay nagkakaroon ng overlap, Yan. So, bilang pagtatapos, magkakaroon tayo ng parang tawag dito, bilang transformation natin, meron pong covenant ng CFC, at yan ay matatanggap nyo na isang maliit na kasi, isang maliit na kasi. Pero yan po ang buhay ng Purpose for Christ. So, gusto ko
ako, basahin natin sabay-sabay. No? Kasi yan po yung ating part ng ating transformation, ano yung ating commitment, ano, sa ating Panginoon, ano. So, pwede bang, ano, basahin natin ang sabay-sabay. So, okay. Covenant of the couples for Christ, trusting the Lord's help and guidance. Number 1, I shall live as a follower of Christ. So, ano yan? Pray every day for at least 15 minutes. No? Read the scriptures every day for at least 15 minutes. Participate regularly in the worship life of my church. Avoid sin and wrongdoing. Put good order into my private life. Okay? Ito yung number 1. Number 2, I dedicate myself to the task of building a strong family for Christ. Seek regular dialogue with my spouse and my children. Exercise my duties actively as a parent. No? Pray with my family daily and celebrate the Lord's Day together. No? Invest generous amount of time for home and family. Okay? Number 3, I will make myself available to the Lord for service. Bring other couples to Christ. No? Make time to serve in couples for Christ whenever I am called to serve, and follow the direction of those who have responsibility for my service. No? Follow the direction. No? And number 4, I will relate in love and loyalty to other families in couples for Christ. Attend my small group meeting weekly and support the good order of the meeting. Faithfully attend all other meetings, accept other couples whom the Lord adds to our number. Number 5, I shall study and seek to grow as Christian person, no? In understanding and fulfillment of my marriage vocation. Attend all courses, retreats, workshops, and conferences of couples for Christ. No? Diligently study all materials given to me. No? Bibigyan sa kanya. Ayan. All together. May our Lord Jesus Christ help me to live in covenant of the couples for Christ. Every day for His greater honor and glory and for the good of my brothers and sisters. Son, Brother Angelito, Brother Alfredo, so pipirmahan niya. Okay. So yun po, magkakaroon lang tayo ng pray over. Music meet at pray over for the so pray over lang natin itong ating mga bagong kapatid. So inanyayahan ko po kayong lahat